picture. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-9 ng Mayo taong 2013. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin, kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports. Reigning Trainer of the Year, Robert Garcia. Malaki ang paniniwalang kayang patulugin ni Brandon Rios si Manny Pacquiao. San Miguel Beer, Philippines. Pinalawig sa 14 matches ang kanilang winning streak sa 4th season ng ASEAN Basketball League o ABL Championships. Global FC. Binlangko ang Bhutan sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa group stage ng AFC President's Cup. Ilang probisyon sa dalawang panukalang batas na ipinasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kinuwestiyon ng Philippine Olympic Committee o POC. At defending NBA champion Miami Heat nakabawi sa Game 2 ng Eastern Conference Semifinal Series nila ng Chicago Bulls. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po'y nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.p.ph. Sa boxing, malaki ang paniniwala ni reigning Trainer of the Year Robert Garcia na kayang patulugin ni Brandon Rios si Manny Pacquiao. Ito'y kahit pa sa timbang ni Pacquiao na 147 pounds, isasagawa ang laban. Huli pong sumampa ng ring si Rios noong Marso kung saan lumasap siya ng unanimous decision loss sa kamay ni Mike Alvarado sa kanilang light welterweight encounter. Ang kabuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Tinawag ng trainer ni Brandon Rios na fight that is really bound to happen ang nabuong matchup nila ni Manny Pacquiao. Ayon kay Trainer of the Year Robert Garcia, tiyak na mapapalundag ang lahat ng mga fans na manonood sa laban dahil parehong live wire punchers sina Pacquiao at Rios. Well, it's it's a fight that was just there. It was there to happen. Elm is very smart and he knows that Brandon and Pacquiao is just going to be a full fight. It's going to be a fight that's going to bring fans there and everybody watching it on TV is going to have them out, standing up because there's going to be a full of action, Pero naniniwala si Garcia na early underdog sa laban si Rios dahil sa 147-pound weight limit isasagawa ang bakbakan. Gayunpaman, tiwala pa rin si Garcia na makakayang patulugin ni Rios si Pacquiao tulad ng ginawa ni Juan Manuel Marquez noong Disyembre. What I think Brandon is stronger and hits harder than Marquez, but Pacquiao's the only one that could answer that after the fight. You know what I mean? I think Brandon is harder, he's bigger. I think Brandon hits a little bit harder, but I do think Brandon's a little bit stronger and hits harder than Marquez. At mahigit 6 na buwan bago ang sagupaan, nais ni Garcia na ilagay na agad sa tamang forma ang kondisyon ng kanyang prized pupil. Precision, aggressive assault at lightning speed ang ilan lamang sa mga armas na isasalubong ng Team Rios kay Pacquiao sa kanilang showdown na mangyayari sa Macau sa Nobyembre 24. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dahil sa pinakahuling birada ni Floyd Mayweather Jr., tila suko na ang Team Pacquiao at ilang local fight fans sa katotohanang hindi na matutuloy pa ang pound-for-pound championships na pinakahihintay ng lahat. 4 na araw matapos sa talunin ni Robert Guerrero, muling pinaringgan ni Mayweather ang kampo ni Pacquiao na hindi niya lalabanan ng isang boksingero na galing sa dalawang pagkasunod na kabiguan. Narito ang report ni Mark Benson Ventayan ng Ateneo de Naga University. Tila malabo nang matuloy pa ang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na ihayag ni Mayweather na wala siyang balak na labanan ng isang fighter na galing sa dalawang magkasunod na kabiguan. Kinura rin ni Pretty Boy Floyd na no longer holds weight ang rivalry nila Pacman.
Dahil dito, maging ang kampo ni Pacquiao ay tila suko na rin sa katotohanan ng hindi na nila makakasalo pa sa ibabaw ng ring si Mayweather. Awag mo na yan, nantayin mo na ng mga February 32 yun, saka pa siguro mangyari yun. February 32. Samantala, maging ang ilang local fight fans na aming nakausap ay tila hindi na rin umaasa na makaharap pa ang dalawang pinakasikat na boxers sa buong mundo. May laban pa yun, imaasa mo rin na may laban sa Depende yan. Pag mananalo pa si Pacquiao, kailangan maging contender siya. Kung hindi na yung contender, pag natalo si Pacquiao, wala na. Talaga ito, hindi na. Mag-retire na lang siya. Sa ngayon ay kasado na ang comeback fight ni Pacquiao kay Brandon Rios sa November 24 sa Macau, habang pinaplano naman ni Mayweather na muling sumampa ng ring sa last quarter ng taon. Matapos na umanis siya ng lopsided unanimous decision win kontra Robert Guerrero noong linggo. Para sa PTV Sports, Mark Benson Bantayan, Ateneo University. Sa basketball, hindi na po kukuha pa ng mga bagong players para sa kanyang training pool si National Coach Chot Reyes. Ito'y dahil masaya at kontento na siya sa nalalabing 14-man roster ng Gilas Pilipinas matapos po na malaga sina Kelly Williams at Jared Dillinger at mas malamang si Sonny Thos. Bunsod po yan na magkakaibang kadahilanan. Bukod po kina Williams at Dillinger, hindi na rin po umaasa si Reyes na makakasama pa nga sa national team si Sonny Thos dahil hindi pa rin nila nakakasama ito sa ensayo dahil po sa kahilingan ng Alaska Aces. May report si Ms. Nicole Ramos. Malaki ang posibilidad na sa nalalabing 14-man roster na lamang ng Gilas Pilipinas. Magmula ang mga bubuo sa national team na sasabak sa 2013 FIBA Asia Men's Championships sa Agosto. Ayon kay National Coach Chot Reyes, wala na siyang balak na magdagdag ng mga bagong pangalan sa predominantly professional cagers lineup. Malabo. Unless anyone can tell me that ipapasok natin yun, tatanggalin natin, pamili ka, sino tatanggalin natin? Si Gary David, or si Jeff Chan, or si Fonasher, or si Pingris, or si Ranidel de Ocampo. Yun ang mga komposisyon nila. Hindi na rin umaasa si Reyes na makakabalik pa ang dalawang injured Gilas na sina Kelly Williams at Jared Dillinger. Si Williams ay nasa Amerika at nagpapagaling sa hindi pangkaraniwang sakit na blood disorder, habang si Dillinger ay mangangailangan naman ng 6 na buwan bago makarecover mula sa pelvic injury. Ang isa pang miyembro ng Gilas na si Sonny Thos ay maaring mahirapan na rin humabol sa programa dahil hindi siya pinapayagan sumali sa team practice. Base na rin sa kahilingan ng Alaska Aces management. Nasa pool pa siya, pero hindi yata siya sasama sa Lithuania dahil kailangan daw niyang magpa-therapy after the season. So hindi siya makakasama. So 14 ang isasama sa Lithuania. So dalawa na lang yan, bali? Dalawa na lang bali yung Dalawa na lang ang tatanggalin. Ilan lamang sina Arwen Santos, KJ Canaleta at Bo Belga sa mga sinasabing pwedeng idagdag sa roster ng Gilas. Pero kaya sa kanyang desisyon na mag-stick na lamang sa unang 17 pangalan na kanyang napili. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, kapwa nakakuha ng ganansiyang twice-to-beat advantage sa huling dalawang laro ng semi-final ng PBA Commissioner's Cup, ang Alaska Aces at ang Tropang Texters. Ito ay matapos sa pareho magrehistro ng panalo ang dalawang koponan sa magkahiwalay na laro sa Big Dome kagabi. Unang umani ng come-from-behind win ng Alaska kontra defending champion Sunbig Coffee Mixers bago tinambakan ng Token Tex ang crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel. Nagbabalik si Dennis Principe. Pinauwing luhaan ng Token Tex sa majority ng record-breaking 23,108 spectators matapos talunin nito ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel sa Game 3 ng PBA Semi-Final Series Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum. Sa pang-nayo hotshot Larry Fonasher at debuting high-flying import Tony Mitchell, pinayukod ng Texters ang Gin Kings 98-80 upang hawakan ang malaking 2-1 edge sa kanilang best of 5 series. Piniling best player of the game, kumamada si Fonasher ng 20 points sa 7 of 11 shooting bukod pa sa paghatak ng 5 rebounds. Hindi naman hadlang ang early foul trouble para kay Mitchell dahil nagpasiglab pa din ito sa kanyang 29 points at 12 rebounds sa harap ng record crowd attendance na bumura sa mahigit 22,000 na nanood naman ng Game 7 Final Series ng Ginebra at Air 21 para sa 2008 Fiesta Conference Crown.
Ang 6'5" na si Mitchell ay import sana ng Texas sa darating na Governors Cup sa Agosto, ngunit napilitan ng management na ipatawag na ito dahil sa tumamlay ang laro ng kanilang 7-foot import na si Jerome Jordan. Fortunately for us, he played pretty well today. I think he can play a lot better. This is on Philippine soil, so he really has no idea how the game is played in the PBA. Because of the All-Star weekend, I actually had to leave for 3 days, so I did not get a chance to see him in practice for 3 straight days. And I think as this series goes on, he's only going to get better. Usual numbers ang naiambag ni import Vernon Macklin at veteran forward Kirby Raimundo, ngunit kinapos sila sa suporta mula sa locals. 17 points at 16 rebounds ang naitala ni best import contender Macklin, habang parehong puntos ang ibinuslo ni Raimundo. Tanging si point guard L.A. Tenorio ang may double-digit contribution sa kanyang 10 points. Sa first game lamang na din sa kanilang best-of-5 semi-series ang Alaska, nang talunin nito ang defending champion San Mig Coffee 89-82 sa overtime. Mala import na 24 points at 10 rebounds ang ginawa ni Calvin Abueva upang pamunuan ang Aces sa isang 2-1 series lead. You know, it was great. I mean, you know, we chewed them up in the half. Same thing with Sunny. I thought they were getting open shots in the first half, you know, and we weren't rotating. So, you know, open shot for Bulls, open shot for Baroka, kick out to Simon. We needed to do a better job of rotations, and that's what we did. Samantala, ang Game 4 ng Ginebra Talking Deck sa ilalaro Biyernes ng gabi, habang sa Sabado naman ang bakbakan ng Alaska at San Mig. Ang dalawang magkahiwalay ng schedule ay gaganapin sa Big Dome. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Amateur basketball, buhay pa ho ang pag-asa ng EA Regenerative Medicine Team Delta na makakuha ng ganansyang twice-to-beat advantage papasok sa playoffs ng PBA D-League Foundation Cup. Ito'y matapos sa tambakan nila ang Jumbo Plastic Giants kanina sa larong isinagawa sa Inares Sports Arena sa Pasig City. May report si Ms. Mickey Villanueva ng University. Matapos ang makabagsak moral na kabiguan kontra Powerhouse Big Chill noong isang araw, bumawi agad kanina ang hottest PBA D-League team na EA Regenerative Medicine Team Delta, katapat ang Jumbo Plastic Giants. Umpisa pa lamang ay talagang namalas na ang apoy sa mga mata ng tropa ni Coach Alan Trinidad sa pangunguna ni former Barangay Ginebra San Miguel guard Jimbo Aquino. Lumabas ang matching brand of play ng EA Region tungo sa lopsided 105-79 win kontra Jumbo Plastics. Kasi para sure kami dun sa para hindi na kami magkakatay-tay pa sa mga team na iba, sa mga standing. Tinawag ni Aquino na turning point ang panalo dahil dito mas nagkakilanlan ng mga players ng team. Nag-bounce back lang dun sa pagtalo nung Kasi nung last game namin kasi kami, kanya-kanya kami. Parang wala kami sistema. Parang naglaro yung Kanto versus may system. Kailangan malamin yung mga roles namin. Saka depensa. Magandang preparasyon at moral boost naman ang nakikita ni Team Manager Attorney Charlie Chua sa kanilang panalo. Ani Chua, sa Martes ay mahaharap sila sa perennial D-League champion na NLEX Road Warriors at importante na mailabas nila ang dating performance tungo sa kanilang asam na shot for a twice-to-beat advantage sa playoffs. Oo, importante yun. Higitan yung standings para sa quarter. Important din yung laro namin sa Tuesday. Sa kasalukuyan ay nasa gitnang bahagi ng PBA D-League Foundation Cup standings ang EA Region na suportado ni Pampanga Vice Gubernatorial Candidate Dennis Pineda. Para sa PTV Sports, Mickey Villanueva, Enverga University. Lipat tayo sa regional basketball. Patuloy ang pananalasa ng San Miguel Beer Philippines sa 4th season ng ASEAN Basketball League o ABL Championships. Kagabi ay dinomina ng Beermen ang Sports Rev 78-61 upang palawigin sa 14 matches ang kanilang winning streak. Lumamang pa ng 9 na puntos ang Slammers sa second quarter bago umatake ng gusto sa opensa ang Beermen. Sa paglabas ng kinang ng laro, si backup guard Jeric Fortuna na namuno sa 7-2 mini run ng Beermen sa third quarter, umalagwa ang mga Pinoy dribblers. Mula dito ay hindi na lumingon pa ang mga alagad ni Coach Leo Austria
na labis na humanga sa ipinamalas ng kanilang bagong alas. Nakaagapay naman ni Fortuna sa opensa si import Brian Williams at veteran big man Asi Taulava sa kanilang pinagsamang 36 markers. Ang susunod na asignatura ng San Miguel Beer ay kontra Singapore Slingers at ang kanilang sagupan ay mangyayari sa Sabado. Punta naman po tayo sa world basketball scene sa NBA. Kapwa nakabawi ang defending champion Miami Heat at Golden State Warriors sa magkahiwalay na serye sa second round ng NBA playoffs. Unang minasakir ng Miami ang visiting team na Bulls 115-78 sa Game 2 kanina upang itabla sa tigi-isang panalo ang kanilang best of 7 Eastern Conference Semifinal Series. At tulad ng inaasahan, si four-time league MVP LeBron James ang muling namuno sa atake ng Heat sa kanyang 19 points at 9 assists, habang sina Joakim Noah, Marco Bellinelli at Nate Robinson naman ang nagtulong-tulong sa opensa ng Bulls sa kanilang combined output na 36 markers. Hindi pinaporma ng Miami ang kalaban kung saan inabot pa ng 46 points ang kanilang bentahe sa third quarter. Napuno rin ng technicals ang laro kung saan pare-pareho pong na-thrown out sa fourth period ang dalawang players ng Chicago na sina Noah at Taj Gibson. Bago po tayo magkalimutan, thank you Solar Sports, BTV, Studio 23 at ABS-CBN Sports sa video po na yan na aming ginagamit. Ang Game 3 po ay lilipat naman sa home court ng Bulls sa Sabado. Samantala, napigilan naman po ng Golden State ang late rally na isinagawa ng host San Antonio Spurs 100-91 upang mapaikli rin sa best of 5. Ang serye, si guard Klay Thompson ang tumayong top performer para sa Warriors sa kanyang 34 points at 14 rebounds, habang sina Tim Duncan at Tony Parker naman ang nagsani puwersa sa atake ng Spurs sa kanilang pinagsamang 43 markers. Ang Game 3 ay lilipat rin sa bakuran ng Warriors sa darating na araw ng Sabado. Balik tayo sa local sports scene. Sa football, malakas na sinimula ng Global FC ang kanilang kampanya sa group stage ng AFC President's Cup. Kagabi ay binangko ng mga Pinoy Booters ang visiting team na Yedsen of Bhutan 5-0 sa larong isinagawa sa Cebu City Sports Complex. Unang umiskor para sa Global FC si Patrick Rachel sa 5th minute, bago nagdagdag ng tig-iisang goal sina Carly De Murga, Ben Starosta, Misga Bahadoran at Janver Angeles. Dahil sa panalo, inokupa ng Global FC ang top spot ng Group B standings, habang nagsalo naman sa ikalawa at ikatlong ang Pakistan at Kyrgyzstan. Matapos na umuwi sa 1-1 draw ang kanilang enkwentro. Ang susunod na makakaharap ng Global FC ay ang KRL Pakistan at ito ay mangyayari bukas. Gandang hapon sa iyo, Attorney Charles Chua. Samantala, may dalawang crucial matches na haharapin ng Philippine Volcanoes sa susunod na 2 linggo. Dadayo po ang national rugby team sa Hong Kong sa Sabado at sa UAE sa Mayo 18 para sa kanilang kampanya sa HSBC Asian 5 Nations. Karamihan po sa mga miyembro ng Volcanoes ay mga foreign players na nirecruit mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa Asian 5 Nations, pinaghahandaan rin ng Volcanoes ang kanilang kauna-unahang stint sa Rugby World Cup 7 sa Moscow, Russia sa susunod na buwan. Kabilang sa mga bumubuo sa national squad ay sina team captain Michael Letts, Jake Letts, Garrett Holgate, Patrice Oliver, Matt Saunders, Andrew Wall, Harry Morris, Ben Saunders, Justin Coveney, Ronson, Josh Sutcliffe, Phil Abraham, at Michael De Guzman. Sa iba pang balita, hindi sang-ayon ang Philippine Olympic Committee o POC sa dalawang panukalang batas na may kinalaman sa sports na ipinasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito'y dahil binaliwala di umano ang National Sports Agency sa isang panukala, habang hindi naman patas para sa lahat ng mga atleta ang ipinasang Athletes Incentive Act. Alamin natin ang detalye sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Kinukwestiyon ng Philippine Olympic Committee o POC ang dalawang panukalang batas na parehong ipinasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa lingguhang usapang POC-PSC Forum, tinura ni POC President Jose Cojuangco Jr. ang Senate version ng House Bill 3367 o Institutionalization of Palarong Pambansa. Sa lower house version ng nasabing panukala ay kasali ang POC sa mga gagabay sa mga manlalaro at sa palarong pambansa o manong nawala sa Senate-approved bill. Kung wala ang POC, wala ang NSA,
sino magte-training sa mga bata at sino mag-aalaga sa mga bata. Tumawag ako sa ating mga kaibigan sa House of Representatives. Sabi ko, ba't naman yung kami ginalaw? Sabi nila, hindi mo, kasama mo kayo sa board, sa House version. Pero mga katwid, tinanggol tayo ng Senado. Kaya't hirit ni Coangco, dapat na mapag-aralan ng husto ang panukalang batas dahil may malaking epekto ito sa pagkapatupad ng programa para sa mga future international athletes ng bansa. May ilang detalye rin ang isa pang panukalang batas sa sports na nakita ang POC, na kinakailangang matimbang pa ng mabuti pagpirmahan ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ito ay ang House Bill 3322 o ang Incentives for Professional Athletes. Sa nakabimbing batas, ang mga professional athletes lamang mabibigyan ng insentibo matapos ang serbisyo, bagay na hindi magiging patas para sa lahat. Ito mga amateur natin, pagka nakasama sila doon sa incentives act natin na Southeast Asian Games, pero marami competition na International Federation that gain really honor for the country, that they don't receive a single centavo. Pero hirap at pagod ang dinadanan din nila. Iniisip ko sana, isama na natin ang mga amateur din. Ang dalawang panukalang batas ay pinadala ng Malacanang sa POC para bigyan ng sertifikasyon at careful review bago lagdaan ng Pangulong Aquino. Today, that's why we are sending our comments on this particular law. Sa ngayon ay maaaring bumalik sa Kamara de Representante ang mga nasabing House Bills para marebisa. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Thank you so much, Tabel, at magandang gabi, Kong Piping. Ito lang, batiin lang natin yung mga taga St. James Alumni Basketball League. Semis na po sa linggo, May 12, 2013. Diyan ako nag-aaral eh. Sa St. James School. Tsaka salamat din daw sa medical mission ng SJABL. Galing yan sa kaibigan natin si Edward Bacason ng team Petron Blaze Bustas. Susunod! Yes, ang kanilang text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik ng PTV Sports. Ay, ako po si Aldrich Ramos. Basta sa sports, PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalaw na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. May ganun? May entrance ka pa? Okay. Hindi, pinakita lang natin na sa likod niyan, may mga tatak din. Baka akala na, uy, Castro. Uy, hawig nga. Ikaw. Sino to? Uy, si Pingris. Hawig nga. Pinyari ako si... Hi, Mark. Para. Hi, Mark. Hi. Alam ka? Hi, Froilan. Bagyo. Sa Ayos. Froilan Bagyo. Anyway. Hey, Mark. So punta ko tayo sa inyong mga text, email, Facebook at Twitter messages. Paano kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin? Unahin natin through Facebook. Just type in www.facebook.com/PTV4sports. Or you can message us through Twitter. Which is www.ptv4sports. Okay, or at Snowbadwa. Okay, at siyempre, pag nag-text po kayo, type radio space, SR space, pangalan message, 2311 Global Go by Touch. move, Brad. Touch mobile, touch to 350 Smart, Auto, and Text. Go by move. Oo nga. ACL. May ACL. May nanonood sa atin si Mark, ha? Mark, the spark. Ako, the smirk. Madalas sumunod sa atin. Mark, the smirk. Oo nga, tama. Okay, but mamaya ulitin ko yung bagbati ni Kuya Edward Bacason, pero ito lang muna, kanina nagpunta ako sa Cebuana Lulier. Oh, kaya pala wala ka relo. Wala. Kaya pala saka yung sing-sing mo. manglilibre to bukas. Nag-remit ako. Nakilala ko nung guard, si Kuya Arman. No, bino mo sa parking pa lang, inalalain na ako eh. Alalain mo yung guard nung hindi ka trabaho, ano? Yung guard sa tabing establishment. Kilala ka. Yung guard sa tabing walang nga, inaway pa ako, ayaw ko pa-parking. Oo, pinagtanggol ako ni Kuya Arman. Taga PTV Sports yan. Kasama ni Dennis, tsaka ni Nicole. Sabi niya gano'n. Yung naka-away mo, taga-ako, active siguro nanonood yun. Okay, anyway. Face value lang pala, sir. Pinapabati niya na rin yung mga kasama niya sa Cebuana Lulier, sa Visayas Avenue. Okay, so... Kailan mo, kailan ang remata? Oo nga, yung alagaan niya yung sing-sing ko. Uy, Coach Bujing, akot.
Oh, nanonood din? Taga Cebuana Lier yun, di ba? Ah, Team manager. Tsaka si Yayoy. Yayo Alcoseba. Tumatakbo ngayon yung board member. Idol ko nung college, si Danny Francisco. Oo. Hindi ko na naabot yun. Yun yung... Ang inaabot Okay, ko, game, mga Peter Johnson mo na eh. Inaabot mo, Peter Aguilar ata. Ito si John Pablo. Quesno, kinakamusta ko kayo dyan? Sana okay lang kayo dyan sa PTV Sports. Nagpapagaling na ako. Ayan, si JP. Namiss ka namin. Lagi kang hinahanap ni Mig eh. Lagi tinitingnan yung upuan mo eh. Lalo na ni Tabel. Oo nga, Tabel. Okay, so basa na tayo. Unahin natin ang mga messages ninyo sa Twitter. Sa Twitter tayo. Ayan, pakita mo nga direct yung mga messages natin sa Twitter. That's, okay, the first one is coming from June Salazar. Ano sabi niya? Paki-greet si Aris. Aris. Bagong viewer ng PTV. Sino gusto mong bumati? Hi, Aris. Hi. Thank you for watching PTV. Magiging luma ka rin dito. Mawili kasi. Ibig sabihin, matagal na siyang manonood. Kaya maantay namin na hanggang maging luma ka. Tama. At ito, next tweet tayo. Ikaw naman, Meg, ang magbasa. Galing kay Tebes SMC Mixers. At Snow Badwa, sa tingin mo, makakahabol po ba ang Mixers? Thanks po. Ako tinanong, so ako sasagot. Sa tingin ko po, pwede pa ho yan, ano? Although may mga report doon tayo natanggap na baka hindi na ho makalaro sa next game, si James Yap. Kasi Next game. masakit yung kanya pong likod. James Nope. James Nope. James Nope. Nope na. Although, kino-confirm ko pa, hindi pa ho tumatawag sa akin si James eh. Normally, tumatawag sa akin yung si James Close sila, no? Kayo na ang close. Si James ang tatawag. Nakita niyo. Kasi nagre-return ko James T. Tinawagan ko kanina, hindi sumagot. Mamaya, magre-return ko. Magre-return ko din mamaya. Okay, so basa tayo ng mga next message. Pero, yun po, hindi pa naman tapos yung serie. Hanggang di ho tumutunog yung final buzzer at nananalo ulit yung Alaska, hindi ho tapos yung, yung rivalry na yan. Tuloy-tuloy yan. Di ba, Dennis? Tsaka, di ba, there were times na wala si James Yap. They won. Nananalo pa, gano'n. Tingnan natin. Tama, suot mo, Alaska. Alaska Hindi, kami kasi ni Meg, yung mga nanalo kagabi. Winners. Kayo yung mga medyo... Ano tawag doon, Meg? Ano tawag doon? Medyo hindi nanalo. Wala pa kasi ito. Wala pa kasi ito. Wala pa siya. Wala. Okay, basta tayo. Next tweet tayo. Tapos lipat tayo sa text. Nicola. Okay. Daryl John Zafe. Idol pa-arbor ng Ginebra shirt ni Prince Dennis. Hindi, alam mo, bala ko sanang pamigay ito sa Sige, plug mo sports chat. Monday, meron tayong bagong time slot ng 7:15. Sa sports chat, yung marami nakikinig doon. Doon sa panglinggo. Magagabi na tayo, Yung panglinggo mo. May panglinggo ka eh. Maganda doon yung kailangan ng ano. Saan yung linggo mo? Meron kang program sa linggo. Walang nakikinig. Meron ba? Oo. Pamilya ko, day off. Tsaka yung web family. Yun sana pamimigay. Kaya lang, suot ko na eh. Pwede ba yun? Binamigay mo. Although naka-doble ako yan. Hindi ba mas valuable kasi nasuot na ni nasuot na ni Dennis. Hindi, kung ito yung nagsuot mo. Ito mo, may hirit na sinikol na yan, ha? Ayan, dyan ka na. Hirit na sinikol. Kung gusto nyo, i-tweet nyo ako. Kung gusto nyo pamigay ko to. Hindi, pwede. I-tweet nyo kami ngayon. Dito sa Twitter mo, Dennis. Sa akin. Hawak mo naman yung Twitter mo. Bukas yan eh. At Dennis Principe. Okay. Yan. Saka sa mga susunod na araw pa, magpaparaffle kami si Mr. John Lasso ng PBA Lifestyle shirt. So magpaparaffle siya ng mga jerseys na. Dati nagparaffle tayo eh. Kaya rin natigil, no? Hindi pa natin naayos ulit. Anyway, si Arsabella. Sabi niya, Gatas Republic fans kami. Okay. Ars Abeli, maingay yung mga Gatas Republic nyo. Yung Snow Badwa. Sino? Ako tinuturo niya? Gatas! Oo nga. Diba? Gatas. Tsaka gatas lang talaga iniinom ko. Kita niyo naman. Okay? Next message tayo. Facebook pa rin. Giancarlo. Poging Snow, a.k.a. Cyrus. Gwapong Dennis, a.k.a. Idol Mark. Gandang Nicole, a.k.a. Filipina. Sakuragi. Ganda na ha. Gusto ko yan ha. Gandang Meg. Di ko nakita eh. Jason Castro. Show it, Meg. Jason Totoo Castro. po bang maglalaro si D. Rose sa Game 3 ng Bulls versus Heat? Ikaw, Dennis. Before the start of the series, nabalita na Dapat playoffs. Pero sabi ni Charles Barkley, bakit mo pa paglalaroin eh? Ang ganda nung tinatakbo nung team. Although, talo sila kanina. Diba? Bugbog. Sila yung na-stampede nung Heat.
ng Miami Heat. Tingin ko nga doon sa Heat, sa Bulls, no offense doon sa mga fans sa Chicago Bulls, ha? Baka parang matutulad yan doon sa Lakers Gusto ko ang versus Chicago Bulls. 76ers nung araw, di ba? Nakauna lang yung Sixers, tapos winalis na nung, di ba? Niratsada. Ano yun? Finals yun, ha? Finals yun. Kasama mo. Ito, semifinals ng Eastern Conference. Miami na yan. Marami pa pwede mangyari yan. Although, kasi kung sa power at sa power, no? Kumbaga sa dami ng dalang bala, tsaka ng baril, ready yung Miami Heat, di ba? Yung Bulls, ang dami nilang pilay, di ba? May injury. Okay, o di pa tayo sa text. Text naman. tayo. Pag nag-text mo kayo, i-type radio space, SR space, pangalan message. 2311 kung Globe or Touch Mobile, tapos 350 kung Smart or Token. Si Ate Rose Montreal, ang PBA Business Management, nanonood sa atin ngayon. Salamat po. Business Development, head natin, si Ate Rose Montreal. Si ano kaya? Si paring Willie kaya nanonood. Si Boss Willie? Boss Willie Marshall, pare. Kung may PBA nga, nanonood sa atin eh. Oo. Di lalo na ngayon wala. Kahit na wala tayong pangalan dun sa sa media, no? Wala ka ba na sa media room? Wala ka? Kaya, ako kasi yung tabi ako ni ano eh. Baka bumili ako ng ticket kasi baka hindi ako makawin. Bibili ka na ng ticket next time. Ako kasi doon ako nakato sa tabi ni Commissioner Tito. Kami. Iba ka. Mga intellectual talk. Kumbaga sa... Ha? Kumbaga sa Oklahoma. Sir J. Ibaka. Sir J. Ibaka. Bala, laki kang baka. Okay, basa tayo ng text, Meg. Mark with PM po, Sir Snow and the Avengers. May chance pa po ba si Abueva sa best player of the conference kung papasok ang Alaska sa finals? So best player, po pwede. Di ba, Dennis? No? Ano yun? Pwede best player of the conference. Si Abueva. Si Abueva. Oo. Counted yan hanggang sa finals yan di ba? Kapag ganun, di ba? Yung mga... Ganyan ba siya? Ganyan. Kanto Calvin Abuso. Nakikinig sa atin. Ang uso. Nakikinig sa atin si Attorney Charles Chua pala, yung pong abogado ni Mayor Dennis Pineda, at saka ng AR Regent. Yun yung si Mayor Dennis, yan yung manager ni Abueva, tsaka ni Arwin, di ba? Diyan. Ay, Kenny. Team Delta. May Kenny. Yung nagod ko kay Kenny man yung mukha eh. Ano ba yan? Oo. Si Ate Rose, nanonood din daw sa atin, si Ruth Aquino, si, ano pa ito? Si Edward Aquino. Ay, siyempre. Ay, yung upuan ko, hindi ho yun yung kay Shena, ha? Pero, okay, basa tayo? Balik tayo sa Twitter. Si Rod Martin De Vera. Idol, saan makakabili? Yan. Probably the shirts. Sa PBA venue. Sa mga PBA venues, pagpasok nyo ng Red Gate, meron doon. Tapos pagpasok nyo sa Green Gate, meron din doon. Sa upper box, meron din doon. So sa lahat ng gates? Meron. So it's available talaga. PBA Lifestyle Shirt. Salamat sa iyo, Mr. John Lasso. Okay, next. Daryl John Zafe. Ano Twitter account ni Idol Dennis Meg at Nicole? Ano Twitter account mo, Dennis? Dennis Principe. It's as simple as that. Dennis, tas may mga sulat-sulat in-check, di ba? Hindi. Pwede naman hanapin nyo. Hindi, pero may sulat in-check yun eh. Japanese. Marami ka na bang pirated din? Japanese. Si Meg, may mga pirated na eh. Ng mga account eh. Wala mo tayo sa ganito. Kaya alam, mga nakagano. Yung mga not snow bad ba? Fire snow badwa. Snow _ badwa. Okay, basa tayo. Next, ano sabi ni Fel Fresno? Meg. Sabi niya, saan gaganapin yung Game 4 semis ng Ginebra versus Tocantins? Sa Araneta, bukas. Big Dome. Bukas. The only game tomorrow, 6:45 p.m. Okay, lipat tayo sa text. Ayan, text ulit tayo. Refresh ko, type radio space, SR space, pangalan message 2311. Kung Globe o Touch Mobile, 350. Kung hindi po Globe o Touch Mobile ang gamit ninyo. Okay? Next. Totoo bang? Totoo bang tatanggalin na yung Miami Heat sa NBA? Pwede mo ba i-profile tungkol kay Edwin Cese? Franco de la Cruz o Pandi, Bulacan. Una yung Heat, sagutin mo, Dennis. Ano nga ba? Anong tatanggalin? Tatanggalin. Sa franchise? The league. Mukhang One malabo. of the most successful teams sa NBA. Parang malabo. May mas malabo yung mata ni Edward Aquino. Ang ganda raw ng suot kong shirt na Calvin Abueva. Sino ba ang may suot? Maganda naman talaga. Hindi, kasi si Cyrus Baguio. Number 8, makakala. Hindi niya parang nakita 8 yung... Hindi buo. Okay, anyway. Yung Blue versus Green ho natin, June 2. Tama ba ako? Sa Mall of Asia, ito tawagan natin si Ate Rose. No? Pag-usapan natin yan.
Pero we'll just pause for a short break. Babalik po kami agad with some more dito sa ating Sports segment, PTV Sports. We'll be back. Itik na itik po talaga sa balita ang PTV Sports. Sana naman sa NBA, nandyan na kayo. Ako po si Eddie Laure ng Alaska Aces. Nagbabalik ang PTV Sports. Welcome back to iSports. Okay, so kanina napag-usapan natin kasi magaganap ulit yung Ateneo Lasal. Dream Match 2. Sa TV5 na po ipapalabas yan. Ano? Okay, kapiling natin ngayon ang head ng business development ng PBA. Kundi si Ma'am Rose Montreal. Napakaganda, napakaalindog, napakabango. At Rose, magandang hapon. Naamoy mo pala si Ate. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, my prodigal friend. How are you? Prodigal. Oo nga, na-miss ko kayo nung nakaraan. Anyway, Ate Rose, unang-una, itong Ateneo Lasal, ano na ba? Final na ba ito? May lineup na ba tayo for this? June 2 to, di ba? Oo, unang-una, bago tayo mag-Blue versus Green the event, actually maraming magandang balitang nangyari today, no? Unang-una, gusto ko muna sanang anyayahan lahat ng mga PBA fans and non-PBA fans na sumusubaybay sa'yo para tangkilikin nila yung red carpet premiere ng PBA ng Fast and the Furious 6 sa Cinema 1 sa Mall of Asia Arena. So, what makes this premiere night different? Number one, different siya kasi sa bawat ticket na bibilin mo, magkakaroon ka ng mga 10 to 12 giveaways coming from our sponsors. So, meron tayong mga free pizza na nakastop doon, free socks, mga free giveaways, free Adidas body care. So lahat ng sponsors ng mga partners ng PBA, nag-join force sila with us para maging mas exciting tong premiere night na to. Hindi ko lang alam kung iislabin mo kami na i-host ulit tong red carpet premiere, pero sana naman hindi mo kami islabin this time. Okay, going back to Blue versus Green, tignan mo tahimik ka, no? Going back to Blue versus Green, the revenge, ang lineup natin, of course, ang Ateneo, ang blue team will be spearheaded by Chris Chu, and then Chris Chu, Eman Monfort. Sila yung dalawang nadagdag sa blue team from last year. Tapos, ang Lasal naman, ang additional natin ngayon will be Simon Atkins. And then, ang maganda dito, Snow, is that ito yung pinaka-good news natin sa lahat, no? So, whether hindi ka PBA fan, mahilig ka sa UAAP, magkakaroon tayo ng second, kumbaga magiging double header tayo. Kasi hindi ba last year, single header lang tayo, di ba? This year, magaganap ang first ever back-to-back game ng pre-season ng seniors ng Lasal Green Archers at ng Ateneo Blue Eagle. So, yun yung pinakamagandang pangyayari dito. So, we're all set. We're all ready. Both teams are ready. Both teams from the UAAP side and the PBA side. The alumni. And then it's gonna be held at the MOA, at SM Mall of Asia Arena, June 2, 2013. We'll start the game at 4 o'clock. 4 o'clock to 6 for the alumni. And then 6 to 8 p.m. for the seniors. Okay. Ate Rose, may tanong sa'yo si Meg. Isang tanong lang. Hi, Miss Rose. Saan po mabibili yung tickets? Saan sila pwedeng bumili ng tickets? Tickets will be available at SM Tickets. It will be available also at the PBA office. So, SM Tickets and PBA office. Okay ka na, Nicole? Solve ka na? Okay. Ate Rose, maraming sa'yo. Hopefully, dalawin ka namin dyan, para ma-video ka naman namin at maipakita yung napaka-mayumi mong kagandahan sa atin. At mabango. Oy, slow. So, i-remind ko lang yung bulto-bultong t-shirt ng PBA Lifestyle Shirt. Medyo hindi na makakilo sa office dahil saksakan na lang dami. Pa-pick up mo na. At saka yung telepono nung taxi driver na yung heroic taxi driver natin, please pa-pick up na rin sa office para magamit niya na rin. Oo nga, yung sa naiya, yung honest na Johnny. Oo, please. Thank you. Okay, thank you so maraming salamat. Ate Rose, salamat Tsaka talagang favorite ko, lalo na pagka Juban ang ginagamit mong pabango, ha? Sige, bye. Thank you. Imari kay Meg yun Okay, anyway, Paano nalaman, ha? Basa na agad, Meg, ng mga text messages natin. Ano sabi ni Rodolfo? Sabi niya, bakit hindi po naglaro si Mark Kagiwa? Di ba okay na siya? Pabati po lahat ng taga Kinabigan, Oriental Mindoro. Okay, salamat po sa mga taga Oriental Mindoro. Dennis, ikaw
Wala si Mark. Ano yun? Naglaro si Mark Aguiwa. Di ba Si sabi Mark na Game 3 Aguiwa. kasi? Nandun siya. Pero ba't Pero hindi hindi siya daw naglaro. nag-leave? Yun Bakit nga, daw? yung still recovering from The injury. the injury. At saka, ano yung, ikaw ba nagkwento sa akin? Yung sabi niya na, kasi siya yung mag-adjust, o yung team niya mag-adjust sa kanya. Di ba? Para mas Siya mahirap. mag-a-adjust kasi may injury pa siya eh. Medyo. Anyway, Dapat yung pagpasok niya, siya yung may breaking news po tayo. Ayan, pabasa natin kay Meg. Inglesera to eh. Ayan. Yung sa PBA. Ako na nga. O, sige, ako na. Ako na, Dennis. Sige. Magaling magbasa si Dennis eh. Sa Ito English na. eh. Okay, ako na magbabasa. Ito po, mga kaibigan, pakinggan ninyo, meron po tayong development. Latest development. Ba't pa nauso yun? No? Anyway, Breaking news. The PBA Board of Governors approved today TV5's initiative to air the Commissioner's Cup Best of 5 finals on Channel 5. The team owners and the governors, led by Chairman Robert Norn of the San Miguel Group, after a closed-door meeting with Governor Ricky Vargas of the TNT Group, found the clearer and more widespread signal and reach of Channel 5 to be appropriate and consistent with the league's thrust to reach out to the league's fans nationwide on a broader basis. At sabi nga po ni Commissioner Tito Salud, I look at this decision as an unequivocal step towards bringing the PBA to the next level and making it more accessible to our loyal fans. Yan. Okay. So, best of 5, live on 5. So, ano sabi? Ano ibig sabihin nun, Meg? Na? Na Sa Channel 5 na nga. Ipapalabas. Yung finals. Yung final. So, live on 5. Yun pong PBA na. Ang best of 5. Hindi naman nung sa sinasabing nilugin na yung active, no? Nilipat lang sa TV5. Para hindi na ho gagasta. Kasi may dagdag gastos pa pagka doon ho nilagay sa Channel 13 eh. No? Tapos, wala nang tao yun eh, no? So, yun pong active na logo, inactive nang ilalagay nyo doon. No? Okay? So, basa tayo, Meg. Ano sabi ni Cole nitong si Texter 3391? Si Dennis, ayaw kami po kasi may racket. Sana lang. Okay. Isa pa. Sino NBA player ang pinakamarating final MVP at ganun din sa PBA? Pinakamarami, siguro yan. Ay, alam ko yan. Sino? Si Celtics. Michael Jordan. Finals MVP, di ba? Pinakamarami. Anim. Pinakamarami. Tapos, the next pinakamarami, si Shaquille O'Neal. Sa PBA daw. PBA, hindi ko alam Sino Finals MVP? Sino pinakamadami? Sa finals, sa PBA? Yeah. Ang pinakamaraming championship, si Ramon Fernandez, 16. Sino tatawagan mo? Ay, tawagan mo si Pidil. MVP. Si Pidil. Sino tatawagan mo? Ha? Ikaw na. Sige, basa may mo bayad na. yun eh. Basa Ikaw na mo lang. niya. Ikaw na lang, may bayad yun eh. Neil Moore. JR Bailon. From JR Bailon on United States of Ginebra. Babawi bukas from Junior of Gilunhan, Negros Oriental. Nababawi daw bukas ang Ginebra. Okay, salamat po sa inyong paniniwala. Ako, ang dami kong natatanggap na text coming from fans na natanggap ka kami, Mig eh. Natouch ako eh, no? Eto siya, teka lang ha. Ito. Ayan, basahin mo. Ano sabi ng texter? Hindi ko alam yung kusina to nagpadala eh. Texter 8546. Sir? Sir, tagilid na yung dream match. Manila Clasico sa finals. Pareho pang natalo ngayong gabi. Anyway, still never say die. I hope they will prove that again. Okay, hashtag Ginebra. Okay, so yung mga fans, no? Alam mo yung nabasa ko tong text na to, although hindi ako makarelate dahil wala naman tayong team talagang pinapanigan sa PBA. Mukha nga eh. Naramdaman ko. Wala talaga. Wala kayong pinapanigan. Wala ako. Nagkataon lang suot lang. Ito trabaho lang. Okay. Anyway, yun nga eh, nararamdaman mo yung passion ng mga fans eh. Ikaw ba, Meg, naramdaman mo na yung sama ng loob niya, parang nakikita mo na ayaw niya kumain. Di ba yung iba nga umiiyak, nadidepress pag natatalo yung team nila? Oo, tama. Uy, si Mami! Ayan, anood ako ngayon sa'yo. Ang ganda ng t-shirt mong Aces at yung Ginebra na suot ni Dennis. Akin na lang yung mga yan, ha? Kailan sa kamaratuan. Mami ni Thea, ito. Okay, Mami. Sige, kaya lang Mami, putok po kami ni Dennis, eh. Oo nga. Hindi, nagtawa sa kanina eh. Nicole, ipa-confirm ba natin yan? Tapos sabi ni Rochelle, ang payat naman ng dalawa mong katabi. May tayo? Dalawang katabi. Hindi, yung katabi ko daw eh, dalawa eh. Kaya kapag nagpapapayat. Payat pa kayo? Sige, pati nga ng mga wangkata nyo. Ayan, okay. Sino mas payat sa dalawa? Nga, no? Parehong payat itong dalawa. Kaya lalo kami tumataba ni Dennis eh. Si Dennis, alam nyo? Thank you, girls. May ganun? Si Dennis, alam nyo, pagkatapos ng show namin, talagang ano yan, hihintul ka rin sa isang lugar yan eh. Tapos,
Kasi, panay, yung hinga dapat one half palabas. Pero partner, maganda yung ginagawa mo. Bumbo yung kasi yung mga inlines inhale mo nagagamit. Kasi na-exercise. Dati kasi nag-yoga ako, kailangan daw. Kaya magamit mo yung lungs mo eh. Ganyan lang tip. Inhale mo buo. Exhale konti. Inhale lang. Okay. Kinakatok na naman tayo ni Direk Leo. Si Direk Leo, dati sa Electrolux nagtatrabaho yan. Katok na katok sa bahay na may bahay. Okay, si Paolo, ang sabi niya, Meg? Sabi ni Paolo, ilan po yung gate attendance ng Blue versus Green? 1. May mga na-claim daw na hindi yung kagabi yung record. Hindi, dati kasi yung Crispa Toyota, umabot ano yun 35,000. Sa Araneta rin? Araneta, ang kaso, yung Araneta ngayon, parang binago na yung gate. Yung forma na niya. Hindi, ako explain ko sa inyo Dati po kasi, tama si Dennis, no? Nung panahon ho nila, 4 ho yung pinapasukan nilang gate. Di ba? May red, may green, may south gate. Meron pa yata sa isa pa eh. No? So ngayon po, nung maraming kaso ng mga sunugan, yung mga nasunog na establishment, may mga natrap sa loob, nag-higpit na po yung Quezon City government, di ba? Meron na tayong fire prevention law or something like that. So, nagigpit na po, yung Araneta ngayon, since dalawa na lang po kasi yung po pwedeng labasan ng tao, ng public, kasi yung pangatlo, yung mga VIP players, kami nila Dennis, ayun, doon kami. Okay, so nagigpit na ho sila. So, hindi na ho sila nagpapapasok as much as possible, hindi na ho sila nag-ESRO, standing room only. Wala nang ganon. Oo, kasi nga naman, paano mo i-control yung palabas ng tao? Mas yung control. Kaya mahirap na nga rumurahin talaga. Yung record ng F21 tsaka ng Barangay Ginebra noon pong 2009. 22,000 plus. 23,000 yun. 800 something. Hindi, yung ngayon 23,108. Yung dati 22. Yung sa ano? Yung sa record yung ngayon, mas marami. Okay, anyway. So, paalam na tayo. Gumagano na eh. Gumagano na si Direk Leo, gumagano na eh. Pero pag ganun ho yan talaga eh. Okay, mga thank yous mo. Unahin natin si Lashes Closet. Pero ikaw ang nakabigay lifestyle shirt ngayon. Ang balimbing. Thank you, Lashes Closet. Ikot ka. Panito. Ayan. Patay ba yan, Lashes Closet? Talagang sinunod ka. Thank you. Ikaw naman, Meg. Ikaw muna. Ako naman. Hindi, ikaw na. Ako huli. Thank you kay Mr. Amis Tumang. The amazing playground. Ikot ka. Pakita mo yung Jason Castro. Tapos kunyari kikis ka sa tao. No. Para Jason Castro. Okay, next. Okay, thank you. Mr. John Lasso. John Lasso, sir. Maraming salamat. Si Jem Jumanlan, nagpapabati, tsaka si Engineer Orly, tsaka si Vincent, yung anak niya, happy birthday daw. Tsaka si Alan Apura, taga-token text ito. Idol, baka gusto manood ng dalawang magaganda na katabi mong bukas, may 2 tickets ako na extra. Pabati naman Pruta Shakers FAU team. Salamat. Baka naman upper yan. Baka uppers ito. Okay. Salamat po sa Barako Bulan de Chicula, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Rafi Casiao, at saka siyempre Mr. J. Lianos D, at saka kay Ma'am Cherry. At salamat din po sa Axel 316, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Manlapas, at Arvin Roa. Maraming salamat po sa inyo. At salamat kay Ninong Renato Lirio ng Relay News at saka kay Mr. Navarro Mindanao Avenue Extension para sa aking former web. Namisa-misa ko na lang nasusuot. Okay, my wife, Queenie, love you. Tsaka kay Z. Okay. Salamat po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo ulit bukas. Ito po ang inyong paboritong programa, PTV Sports. Ako po niya ni Coach Sobado, Meg Paul Ramos. Dennis Prinsipe. Magandang umaga na, Global Pinoy.